of the Nation. Hinataw ng baseball bat ng mataderong ito ang isang aso sa Tondo, Maynila. Ang isa pang aso, walang awa rin niyang hinampas. Agad namatay ang naunang aso na si White. Ayon sa pamilyang may-ari kay White, wala sila sa bahay nang mangyari ang pananakit. Posible umanong nagalit ang lalaki dahil sa dumi at ihi ng hayop na naiiwan sa harapan ng kanyang bahay. Napablotter na nila ang lalaki at sinampahan na ng reklamo ng mga pulis. Sinisikap pang makuha ang reaksyon ng suspect. Kinundena naman ng Home for Abused and Stray Animals ang nangyari at sinabing tutulong sila sa kaso. Krimen sa Nueva Ecija na diskubreng pinaanod sa irrigation canal ang magsasakatang kanyang misis na magkahiwalay na pinaslang at isinako. May report si John Consulta. Napansin ng isang residente ng Barangay Cabo sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang dilaw na sakong ito na palutang-lutang sa isang irrigation canal. Matindi rin daw ang amoy galing dito. Mabaho talaga siya. Nabagabag sila sa napansin sa sako. Ano ko ng video, parang paa ng tao, tinawag ko na po dun sa barangay. Nang iahon ng sako, tumambat ang katawan ng isang babae. Kinilala siyang si Deli D. de los Trinos na taga-barangay Talabutab Norte sa bayan ng General Mamerto, Natividad. Misis siya na magasakang si Romeo de los Santos Trinos na gaya ni Deli ay pinaslang at natagpuan ding nakasako sa Palayan City noong namang March 9. Ang kolong-kolong na mag-asawa na narecover sa isang irrigation canal sa General Mamerto, Natividad. Sa investigasyon ng pulisya, asphyxia by suffocation ang ikinamatay ng babae. Posible raw na inanod lang ang katawan niya patungo sa barangay kung saan siya natagpuan. Mula sa irrigation canal sa barangay Popolon sa Palayan City kung saan itinapon ang bangkay nilang mag-asawa. Iniimbestigahan pa kung sino ang nasa likod ng krimen. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna pa rin ng krisis, sa gitnang silangan, sumadsad ngayong araw ang piso sa pinakamahinang halaga nito sa palitan kontra dolyar. 59 pesos and 73.5 centavos ang halaga ngayon ng kada dolyar. Sa ulat ng Reuters, nananatiling malakas ang US dollar dahil itinuturing ito ng investors na mas secure. Mababa pa rin ang Philippine Stock Exchange Index sa pagtatapos ng linggo. Kasabay rin ito ng paghina ng mga stock market sa Asia Pacific, resulta pa rin ng pagmahal ng krudo dahil sa giyera sa Middle East. Bunsod ng mahinang piso, nakaamba ang dagdag singil sa tubig sa mga taga Metro Manila simula Abril hanggang Hunyo. Pinayagan ng Regulatory Office ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang dagdag singil ng Maynilad at Manila Water bunsod ng inilatag nilang Foreign Currency Differential Adjustment or FCDA. Ibig sabihin, apektado ng pagbabagong ng halaga ng piso kontra dolyar ang pagbabayad nila ng mga utang na nakabatay sa foreign currency. Para sa Maynilad, 27 centavos kada buwan ang dagdag singil para sa mga customer na kumukonsumo ng 10 cubic meters. Pero hanggang mahigit 2 piso naman para sa mga kumukonsumo ng 20 at 30 cubic meters. Sa Manila Water, 14 centavos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters, 29 centavos sa 20 cubic meters, habang 58 centavos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Kung may taas singil, may balikbayad naman ng Maynilad sa ilang piling customer nito. Nasita kasi ng MWSS na ilang araw na wala o humina ang tubig nitong Pebrero sa mga customer na apektado ng pagsasara ng Putatan at Poblasyon Muntinlupa Treatment Facilities. Pinagmumuto sila ng mahigit 42 million pesos. Lalabas yan bilang rebate na tig 432 pesos sa April bill ng mahigit 98,000 na customer nila sa Southern Metro Manila. Sabi ng Maynilad, susunod sila sa utos ng MWSS. Anila, naapektuhan ng panahon nitong amihan season ang kalidad ng tubig sa Laguna de Bay. Kaya kinailangan daw nilang magsagawa ng adjustments sa treatment facilities. Kapit mga motorista, double digits pa rin ang posibleng mega oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa isang source sa oil industry,
19 to 22 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. 13 to 16 pesos naman sa gasolina. Sabi naman ng isa pang source, kung pagbabatayan ng 4-day average ng Mean of Platts Singapore na ginagamit na basihan ng presyuhan sa Pilipinas, 15 to 20 pesos ang panibagong dagdag sa kada litro ng diesel at 13 to 15 pesos naman sa gasolina. Bukas sinasang maglalabas ng estimate ang Department of Energy. Isa rin sa mga inasang damay sa pagmahal ng petrolyo ang pagdoble ng halaga ng jet fuel o langis sa mga eroplano. Sa gitna niyan, inutusan ng Department of Transportation ang paliparang nasa ilalim ng CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines na bawasan ng singil sa passenger service charges at airport navigation charges para makagaan sa bayarin ng mga pasahero. Para iwas naman sa mga nananamantala sa taas presyo sa petrolyo, iniutos ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa City sa Palawan na ibase ang singil ng pamasahe sa prevailing o umiiral na presyo ng petrolyo. Humirit naman ng mga taxi operators sa Cagayan de Oro City ng taas pasahe, lalo't 2017 pa raw sila huling napagbigyan. Pag-aaralan daw ng LTFRB ang petisyon. Ang grupong Manibela sinabing hanggang 2 pisong dagdag pasahe ang kanilang ihirit kung hindi sila mabibigyan ng ayuda o matatapyas ang buwis sa langis. Maging sa sektor ng kalusugan, nakapangihina ang dulot na pasakit ng mahal na petrolyo dahil posibleng madamay ang presyo ng serbisyong medikal at mga gamot. May report si Bernadette Reyes. 3 araw nang nakakonfine ng mag-iisang taong gulang na apo ni Lola Rosalina. Ngayon pa lang, hirap na siyang maghagilap ng pambayad sa ospital. Meron naman po yatang SWA. Kahit konti mabawasan. Manghihingi na lang po kami ng tulong kung sakasakali. Ang pangamba ni Lola Rosalina, baka lalong hindi kayanin ng kanilang bulsa kung magmahal ang mga gamot at iba pang gastusin. Ang maladominong epekto kasi ng pagmahal ng petrolyo, mararamdaman din maging sa mga serbisyong medikal. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Lico, posible ang medical inflation. Ang raw material kasi ng maraming medical equipment at supply tulad ng hiringgilya, surgical equipment, oxygen mask at gloves galing sa krudo. Karamihan pa sa mga ito ay imported kaya magmamahal ang transportation cost. Although meron silang mga long-term supply agreement, nagkakaroon din sila ng hedging. I-anticipate na rin nila na magtataas ng presyo ito. So, umunti-untiin na rin nila. Nakabantay raw ang Health Department sa posibleng pagmahal ng serbisyong medikal at gamot sakaling magkaproblema sa supply chain. Sa ngayon, sapat pa raw ang supply ng medical supplies. Ang supply natin nag-hold out. Wala naman kami nakukuhang ulat na nadi-disrupt yung supply chain natin. Patuloy ang dating ng mga gamot, ng mga bakuna. Sakaling magmahal ang mga serbisyong medikal, handa raw ang PhilHealth na palawakin ang mga benefit package nito. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilibing na ang babae at lalaking binaril at sinilaban sa loob ng kotse sa Peñaranda, Nueva Ecija. Hustisya ang panawagan ng kanilang mga naulila. Nagsasagawa ng follow-up operation ng mga otoridad dahil nakilala na raw ang lalaking bumaril at sumilab sa kanila. Hawak na ng pulisya ang primary suspect at 4 niyang kasabwat, kasama ang tricycle driver na damay sa krimen. Nakilala sila sa tulong ng selfie kasama ang babae na biktima na kinuha bago ang krimen. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa krimen. Ilang mag-aaral sa Aurora ang hinihinalang nilason o nalason ng kinain nilang kamoteng kahoy. Sa Boracay naman nalunod ang isang Russian national maging ang lifeguard na sumasagip sa kanya. May report si Darlene Kai. Alas 11 ng umaga noong Miyerkules nang itawag sa Barangay Yapak sa Boracay ang isang nalunod na Russian national sa Puka Beach. Isa sa responding lifeguard si Rex Pablo Aguirre. Pero maging siya, nalunod. Naiaho ng dayuhan, sinubukang i-revive pero nasawi kalaunan. Pasado alas 10 ng gabi natagpuan ang labi ni Aguirre. Kompleto man sa naroon gamit. Nga ba, na makalagay mo life jacket. Nakatraining tasanda sa restaurant. Wala pang opisyal na pahayagang Malay PCG at pulisya kaugnay ng insidente.
Sa Dinalungan Aurora, 14 na grade 2 students ng Dinalungan Central School ang nakaranas ng pananakit ng tiyan, panghihina at pagsusuka matapos umanong kumain ng kamoting kahoy. Ayon sa nanay ng isa sa mga batang nagkasakit, nabili ng mga batang edad 7 hanggang 8 ang kamoting kahoy sa isang estudyante sa likod ng paaralan. Tinusok-tusok ko ng kamuting kahoy tapos may balaman po sa gitna naman eh. Tapos po, nagsibilihan po sila lahat. Lahat po ng bata nagsibilihan kasi sabi daw ng bata masarap. Tapos nung wala pang 15 minutes, nagpunta yung anak ko, masakit daw yung tiyan niya. Tapos ngayon, lahat na po sila nagsakitan na yung tiyan, yung mga bata. Siyempre nataranta na po ako kasi hindi ko na alam kasi uunahin ko po. Sa ngayon, mabuti na ang lagay ng mga bata. Wala pang pahayagang pamunuan ng paaralan. Hindi pa tukoy kung anong uri ng kamoting kahoy ang nakain ng mga bata. Pero meron itong cyanogenic glycosides o isang uri ng laso na taglay mismo ng halaman. Karaniwang nakakain naman ng sweet variant ng kamoting kahoy o cassava na kadalasang ginagawang harina. Pero meron pa ring maliit na cyanogenic content na maaaring mauwi sa cyanide poisoning. Kaya nakalalason pa rin kapag nakain kung hindi maayos ang pagkakalinis sa pamamagitan ng pagbabad, pagpapatuyo at pagkutkot. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamaril sa Lalo, Cagayan ang 3 magkakaanak sa gitna ng bentahan ng ginto. Sa salaysay ng kanilang pamilya sa pulisya, nakipagkita ang mga biktima sa isang lalaking nagbebenta umano ng ginto sa halagang 1.2 million pesos. Pero ang kanilang katransaksyon, wala raw dalang ginto. Kailangan pa raw itong kunin sa isang barangay na malayo sa sentro ng Lalo. Sumama ang mga biktima, pero pagdating sa isang liblib na lugar, pinagbabaril sila ng di pa nakikilalang mga salarin. Pawang mga Maranao ang 3 biktima na nakatira sa Muslim compound sa Tugigaraw. 2 pang kaanak ng mga biktima ang kasama rin sa pagpunta nila sa Lalo. Ayon sa pulisya, naiwan daw sila sa bayan at tinangkarin daw patayin ng mga salarin pero nakapagtago at nakatakas. Patuloy ang investigasyon at pagtukoy sa mga salarin. Sa ngalan ng ayuda, ibinyahe pababa ng bundok ang isang nakaratay ng senior citizen sa Quirino. Sa Mandaue City naman, di na nakauwi ng buhay ang isang nanay na nawala ng malay habang nakapila sa ayuda. May report si Ian Cruz. Hindi aning palay o gulay kundi bedridden na senior citizen ang hatak-hatak ng kalabaw. Sa masukal na bulubundukin ng Cabarogis ang kabisera ng Quirino. Ibinaba siya sa kapatagan para makuha ang 3,000 pisong social pension mula sa DSWD. Kwento ng kanyang anak, sa pagkakaalam nila, kailangan personal na madala ang ama sa poblasyon o sentro ng bayan para makuha ang ayuda. Inabot ng 1 oras ang kanilang paglalakbay at nang malaman daw ng DSWD na ibinaba sa bundok ang matanda, agad nila siyang sinalubong. Paglilinaw ng DSWD, hindi na kailangan dalhin sa kanila ang mga beneficiary gaya ni Lolo na bedridden o nakaratay na. DSWD daw ang pupunta sa mga gaya niya para maabutan ng ayuda. Sa Mandaue City, pinilahan ang pamamahagi roon ng ayuda para sa mga sinalanta ng Bagyong Tino noong 1 taon. Kabilang sa mga pumila, ang isang inang edad 31 na ayon sa kanyang pamilya ay nagbabaka sakali para sa 5,000 pisong ayuda. Pero habang nasa pila ng validation, nawalan umano siya ng malay. Kanang 30 minutes nga kuan gipakabaya ayon lang nagipasagdan akong anak. Whining ayan yung nagikapa kay gipatol na. Gipatol na. Karon kay ang bata nanlagom na sa mga kuko tanan tibok lawas niya. Karon gi-CPR na nila. Mao na nitabo nga ang bata kato pag CPR la bugto na gid ang bata nako ana. Naatay BDR mo. Naatay mga kuan rescuer ngano man may inana man na. Pinabulaanan ng kanyang ama na may epilepsy ang anak. Upat ka bukan naging taon ng gibiyaan kung may kala ng ayuda. Naging kaban ng ayawat, naging taon. Naging lalim. Panawagan ng kanyang pamilya, ilabas ang CCTV footage kung saan nangyari ang validation. Nagbigay ang kagawaran at City Social Welfare Office ng financial assistance at iba pang tulong sa pamilya ng biktima.
Wala pang opisyal na pahayag ang DSWD sa insidente. Ang City Administrator ng Mandaue humihingi na raw ng incident report bago sila maglabas ng pahayag. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. PPB Celebrity Collab 2.0 third big placer Ashley Sarmiento. Inamin ang real score sa kanila ng housemate na si Ray Victoria sa Fast Talk with Boy Abunda. Naliligaw talaga? Nag-start na po siya ligaw po. Si Lela Ford naman kay Joaquin Arce. We went to the gym. Okay. So, kami lang dalawa. Kayo lang dalawa? Yeah. So what did you talk about? The house. Like, yung experience namin sa bahay. Si Fred Moser ang nalilink kay fourth big placer Princess Aliyah. Nasa bahay pa lang po kami, napag-uusapan na din po namin siya. And yes, he confessed po sa akin. So right now, Tito Boy, we're really good friends. Habang si Eliza Borromeo kay Miguel Vercara. Inamin ko naman po yung mistake ko na ginos ko po siya, Tito Boy. Hindi po ako proud doon. Kasi nalaman ko po sa loob ng bahay kung ano po yung naging impact nun sa kanya. Hala na! Sparkle artist host na si Tim Yap, sinubukan ng polar plunge sa 0-degree water ng Antarctica. Simula bukas, March 14, muling mapapanood ang Amazing Earth sa newest time slot nito pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos hindi magpakita sa Senado ng ilang buwan, nagparamdam si Senator Bato de la Rosa sa isang liham kay Senate President Tito Soto. Hiniling ni de la Rosa kay Soto na makitira ang kanyang pamilya sa Senate Mansion sa Baguio City para sa isang fundraising event ng AFP. Sabi ni Soto, inirefer niya ang hiling ni de la Rosa kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Ayon naman kay Mendoza, denied ang request dahil dapat kasama ang senador bago payagang tumira sa Senate Mansion. May mga pagkukumpuni rin ngayon sa gusali. Absent mula pa noong Nobyembre si De La Rosa sa Senado matapos umugong na may ilalabas na arrest warrant sa kanya ang International Criminal Court. Sabi naman ni Soto, hindi ito ang unang komunikasyon ni De La Rosa sa kanila mula noon. Kinaaliwan online ang paglalaro ng isang fur parent sa kanyang pet dog. Nagkalituhan kasi kung sino sa kanila ang tunay na aso. Usuan na yan sa report na ito. Samut-saring paraan ang pwedeng gawing bonding moment sa ating mga alagang aso, kasama sa training, sa paglalakad at pamamasyal. Pero ibahin nyo ang bonding ng pet at human na ito mula Cavite. Tila nabaligtad ang mundo. Sa gitna kasi ng paglalaro ng tug of war, ang fur parent na si Vincent bigla na lamang naging aso. Natalian sa ulo na parang aso. At ang salarin, ang kanyang golden retriever na si Chopper. Ang kulit! Ang kwento sa likod ng nakaaliw na video, dahil ayaw raw pinahawakan ni Chopper ang kanyang tali, naisip ni Vincent na ilagay ito sa kanyang leeg hanggang sa bigla na lamang hinila ni Chopper. Biro tuloy ng ilang netizen, sino ba talaga ang golden retriever? At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.